pinaka-favorite nating sa pagbibigay po. Gusto ko lang po i-share yung sa verse Hebrew, chapter 11, verse 6. Now, without faith, it is impossible to please Him. For the one who approaches God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Ang dami ko kasi pong pinagpipilian kagabi na verses, pero naalala ko kasi yung sa Bible study namin nung Friday about sa faith. Naano kasi namin doon na pag may faith ka, madali pong magbigay sa Panginoon. Kasi kung wala ka pong faith, mahirap ka na magbigay. So ano ko po dito, true tithing kasi, napuprove po yung faith natin sa Panginoon. Kasi doon, tinetest natin yung Panginoon kung paano niya i-provide, paano niya ibibigay yung mga pangangailangan mo. Kahit na nagkukulang po tayo, kasi normally, most of us, we don't have enough money to spare. Pero dito po sa church, di ba madami na pong nag-testify na walang-wala sila, kung ano yung meron lang sila, binibigyan nila sa Panginoon, then after nun, great rewards, di ba, yung binibigay ng Panginoon sa kanila. So, praise God. Sabi nga sa Matthew 6:33, but above all, pursue His kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well. So, napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay natin na basta nandoon yung faith natin, huwag po tayong mag-doubt, huwag po tayong mag-worry sa mga finances, sa mga struggles natin sa buhay. Kasi lahat po yan pinapadaan tayo ng Panginoon kasi may purpose siya sa atin. Nandoon yung, huwag po natin i-ano yung plano natin sa buhay, kundi i-entrust natin sa Panginoon kung ano man yung problems natin, kung ano man yung mga struggles natin sa finances. Kasi ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Ibibigay niya yung mga pangangailangan natin. So when we are tithing, we are putting God to the test. Sabi nga, sinasabi natin na pag nabibigay tayo, yes Lord, I believe that you are the God of your word. And I am giving by faith. So yun po, yung pagbigay tayo ng may pananampalataya, kasi ito po yung nagpo-prove na naniniwala tayo na ang Panginoon ay nag-exist sa ating buhay. And sa verse 2 Corinthians 8 verse 8, I am not saying this as a command, but I am testing the genuineness of your love by comparison with the eagerness of others. Sa pagbibigay po kasi, doon po yung nararamdaman ng Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya, yung sincerity ng pagmamahal natin sa Kanya. You say you love the Lord, but you prove you love Him when you give. Sabi nga dito, gusto ko pang i-ano sa inyo kung mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Sabi dito, talk is cheap and action speak louder than words. So hindi lang sinasabi natin na I love you Lord, I love you Lord. Pero nahihirapan tayong magbigay. Kasi nga sabi dito, pag nagbigay ka, doon mo pinuproof na mahal natin ang Panginoon. And before ako mag-conclude, iano ko lang yung experience ko na yung paano po tayo mamuhay na yung mamuhay na may pananampalataya, yung walking by faith. Kasi sinare ko po yun sa Bible study namin na yung experience ko nga na before na hindi pa po ako nagkukumit sa Panginoon, yung parang baby Christian lang ako na wala akong alam, yung parang nag-offering ka, pero yung hindi mo, yung wala kang masyadong intimate relationship with God na yung pagbibigay mo is nag-show ng pagmamahal mo sa Kanya. So experience na parang backsliding, na nung umalis ako sa church na ito, alam nila pastor na balik labas ako sa church na ito. Pero nung pagbalik ko po, galing Poland, parang na-feel ko talaga na ang layo-layo ng Panginoon sa akin. Siguro dahil sa katigasan ng ulo ko noon, mas pinili ko yung money kaysa yung mag-stay dito na
ipagpatuloy yung ministry ko, yung sa tambourine, hindi ko talaga yun masyadong nagawa noon. But praise God, sa pagbabalik ko, talagang yung promise ng Panginoon kapag nag-commit ka sa Kanya, kapag nag-obey ka sa Kanya, lahat ng pangangailangan mo, even na yung hindi mo inaasahan, ibibigay ng Panginoon sa'yo. So praise God, kasi ang tagal kong hinintay, sabi ko, Lord, mag-aantay ako na yung iniiyak ko sa Panginoon na ibalik niya sa akin yung eagerness ng pagpupuri sa Kanya, yung nandun yung pagtatrust ko sa Kanya, yung sa lahat, sa mga finances na sabi nga namin kanina kay Ate Lori na yung mga yung pinagdadaanan niya ngayon, napakalit lang na bagay yun. Na sabi ko, huwag mo masyadong i-stress yung sarili mo kasi compare sa mga nararanasan ng iba, grabe. Pero sabi ko nga, pag alam mo lang na i-face yung struggle mo, pag alam mo lang, kung kilala mo lang ang Panginoon mo, anumang struggle yan, anumang financial problem yan, i-entrust mo sa Panginoon. Kasi nga, sabi nga namin sa Kanya, may purpose ang Panginoon kung bakit pinapadaan ka niya sa ganyang situation. Kasi lahat tayo dumadaan dyan at sabi nga sa pinag-aaral natin sa Bible study na ipapadaan ka ng Panginoon, yung weakness mo gagamitin yan para maging strong ka, para i-recognize mo ang Panginoon na no matter what happened, i-entrust mo yung buhay mo sa Panginoon, i-entrust mo yung mga problems mo, huwag kang masyadong mag-worry. Normal sa atin yung mag-worry, pero after nun, isipin mo, God has a purpose to my life, na may great plan siya para sa'yo. One day, magta-testify ka ulit dito, Ate Lori, na yung great na rewards para sa'yo ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon sa lahat ng blessings sa buhay namin ni Reggie kasi after nung pag nag-commit ako sa Panginoon, nung nagbalik ako sa Panginoon, nagbigay ako na hindi ka pinilit ng iba, yung dumating yung time talaga na sabi ko, yung kinakausap kong Panginoon na lahat ng ibinigay niya sa akin, talent, yung money, yung salary, kasi di ba galing yan sa Panginoon. So sabi ko, ibabalik ko sa iyo lahat ng ibinibigay mo sa akin. After na sabi ko, nakita ko talaga yung great rewards ng Panginoon na overflowing blessings talaga. Na yung una na sabi ko, naramdaman ko talaga na nasa akin ka talaga, Panginoon. Kasi dati, super nag-worry ako na paano ko makukuha yung asawa ko dito. Pero sabi ko, in God's timing, ibibigay niya. Hindi ako magpaplano, hindi ako yung maghahanap ng magpipirma sa asawa ko. Sabi ko, i-entrust ko yun sa'yo, ibibigay mo sa akin yung right timing. Kasi sabi ko, wala akong money ngayon, so hindi talaga ngayon. Huwag kong ipipilit. Hindi ko pipilit yung gusto ko. Kasi pag gusto natin ang nasusunod, hindi mangyayari. At kung mangyayari man, may consequence. So yun nga, nung nawalan ako ng trabaho dahil aalis yung amo ko, hindi ako sumama sa kanila. Kasi sabi ko, Lord, ayoko nang ipagpalit kita. Kasi nga, pinapapunta ako ng Amerika, malaki yung offer. Pero sabi ko, nagbalik na ako sa church, ayoko nang maulit yung dati. Sabi ko, nakita ko yung consequence sa buhay ko, na malaki man ang sinasahod mo, pero hindi ka nagkakaroon ng wisdom kung paano mo i-manage yung pera. So mas nakukontento ako ngayon na hindi man full yung sahod ni Reggie, pero sabi nga namin, masayang-masaya kami kasi hindi mo man mabili yung mga wants mo, pero salamat sa Diyos kasi hindi yung wants ang nag-aano sa puso namin, kundi yung needs namin. At sobra para sabi ko, di may savings kasi gusto mo ng ganito, yung iba may ganito, pero hindi mo na gusto, yung hindi na nasusunod yung wants mo, kundi na ano natin yung needs natin, happy na kami doon. So, praise God. At conclusion po, yung sabi nga dito na kapag nagbigay tayo, tinitest natin ng Panginoon. Tinitest natin na kung paano niya tayo i-reward. Pero let's check our motive po na hindi po, magbibigay ako kasi re-reward ako ng Panginoon. Hindi po. Kasi through tithings din, chine-check din tayo ng Panginoon kung ano yung motive natin. So, nakikita ng Panginoon kung nandoon yung taos na puso na pagbibigay sa Kanya. At nakikita niya kung totoo ka, nararamdaman ng Panginoon yung pagmamahal mo sa Kanya. And so ito po yung yung tanong ko kanina na, do we love God?
kung mahal po natin ang Panginoon, gawin po natin, hindi kailangan ng Panginoon na marinig, kundi kailangan ng Panginoon na madama yung pagmamahal natin sa Kanya.